Roma chapter 15, verse 1 to 7, the title of this message po, Living in Accordance with Jesus' Example. Okay o? Pamumuhay ayon sa halimbawa ni Jesus. Babalik tayo ho sa ating hong standard. Kasi ho, sa totoo lang, mahirap mamuhay na sa mundong ito kung titingin lang tayo sa pastor, sa leader natin. Ang pamumuhay ng Panginoong Hesus ang dapat maging pamantayan ng pamumuhay ng mga Kristiyano upang ito'y maging tama at maging makabuluhan. Balikan ko lang ha, ang standard o pamantayan natin ho sa pamumuhay Kristiyano, hindi yung pamumuhay ng pastor. Hindi yung pamumuhay ng leader o mga magulang natin, bagkos ang standard paragi natin bilang mga Kristiyano ay kung paano namuhay si Jesus sa mundong ito. Tandaan nyo yung mundo na nandito tayo, dito rin nabuhay si Jesus. Baka nga, mas kurap pa yung lugar na sinilangan ni Jesus. Tandaan nyo, sa panahon ni Jesus Christ, sa Israel, sila ho ay sakop ng Romano, nasakop sila ng mga Griego. At kung gaano kalalaho ang kasamaan sa Pilipinas, baka mas masama pa yung lugar nila. Pero kahit masama yung lugar na nandun si Jesus, pinakita niya na kahit masama yung lugar, kaya niya maging matuwid. Amen. Ganun din daw po tayo, mga Kristiyano. Alam niyo, ang Pilipinas, pakurap ng pakurap, pasama ng pasama. Sabi nga nung conclusion, wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Nag-a-agree ako doon. Pero, siyempre, hindi tayo absolute. Hindi tayo, yun na talaga, hindi po. Mayroon pang pag-asa, may Christian sa Pilipinas. Then, the moment ang mga Christian ay tumayo bilang ilaw at asin sa mundong ito, na magsasabi ho na si Jesucristo ang pag-asa ng bansang Pilipinas, then ang Pilipinas babalik sa orihinal na pagkalikha niya. Isa sa pinakamagandang pangalan ng Pilipinas, Perlas ng Silanganan. Tayo ho, ang Perlas ng Silanganan. Balikan ko lang, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay tamang pamumuhay ayon sa example ni Jesus Christ. Okay, yan ho ang ating standard. Sabi dito ho, suriin natin ang ating pamumuhay kung nakaka-bless pa ba o nakakatisod na ang ating buhay. Kung alam natin nakaka-bless pa ang ating mga buhay, ituloy ho natin. Pero kung may mga points sa buhay natin na nakatitisod na, kapatid, pwede tayo mag-post. Tigil mo na. I-evaluate natin ang ating mga sarili. Teka, parang hindi na ako nakakatulong, hindi na ako nakaka-bless, parang nakakatisod na ako, then kailangan mo mag-evaluate sa sarili mo, then baguhin. Baguhin yung way ng pamumuhay, baguhin yung way ng pananalita. Sabi ko nga dito sa inyo, kaya ako nilagay yan dyan, maging kalakasan, huwag maging katitisuran. Alam niyo ba, may mga time, hindi ko sinasabing, ano ito vice versa, maaaring ako ito, maaaring kayo ito. May mga time sa buhay natin na maaaring hindi lang tayo lagi nagiging kalakasan ng ibang tao. May mga time na tayo rin ho ang magpapahina sa kanila. Sa paanong paraan? Sa panahong, lumihis tayo dun sa katotohanan. Okay, iwasan po natin yung bagay na yan dahil dapat tayo ng mga Kristiyano, hindi dapat katitisuran, dapat tayo ang maging kalakasan ng bawat isa. Amen o? How should Christian live in accordance with Jesus' example? So, ito ang mensahe natin na sasagutin natin. So, mayroon tayong 3 puntos gamit ho ang Romans chapter 15 verse 1 to 7. How should Christian live in accordance with Jesus' example? Ito ang una, by helping others. Yan ho ang sagot. Kung gusto natin ho mamuhay ng ayon sa example o ayon ho sa panuntunan ng pamumuhay ni Jesus Christ, sabi ho ng Roma sa pamamagitan nito, number 1, ng pagtulong sa ating kapwa. Tinanong natin ang sabi. Roma chapter 15 verse 1 to 4, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sino dito nandito ngayon sa simbahan ito, alam niya sa sarili niya malakas siya? May mag-i-amen ba? Sino dito magsasabi na, Pastor, malakas ako? Wala. Ibig sabihin, hindi niyo alam kung malakas kayo, mahina. Pastor, katamtama lang talaga ako. Kasi kung may mag-i-amen sa inyo, ayaw niyo siguro ng sunod na verse, no? Ano sabi sa unang verse? May obligasyon. Okay, sabi sa verse 2, sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikakalakas. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya, tulad ng nasulat, ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipapatama. Okay. So sabi dito, by helping others, bakit kailangan natin, may time na kailangan natin mag-effort na tulungan ng iba? Especially kung ikaw yung nasa posisyon ng kalakasan. Bakit daw po, sabi dito sa English translation, we who are strong have an obligation to hear with the
the failings of the weak. Mayroon tayong obligasyon, tayo mga malalakas, tayo mga nagpupurso sa Diyos, tayo mga nagtutuloy sa gawain ng Diyos, mayroon tayong obligasyon. Ano daw yun? Palakasin ang mga mahihina. So, trabaho lang ba ng pastor ang mensahe na to? Trabaho ba ito lang ng pastor? O trabaho natin itong lahat? Trabaho po ba natin itong lahat? So, kung trabaho natin itong lahat, baka may pinagagawa sa atin ng Panginoon ngayong araw na to. Amen po. Mayroong pinagagawa si Lord something sa atin na huwag na natin hintayin yung pastor pa. Eh, pastor, dapat ikaw yan eh. Dapat mga leader namin ang gumagawa niyan. Kung ikaw yung Kristiyano malakas, at may kilala kang Kristiyano mahina, na kapatid natin, hindi mo na kailangan tawagin si pastor. O tawagin yung leader mo para i-comfort siya, para i-reach out siya, dahil ikaw mismo ang gagamitin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ang iba kasi ho, ay kay pastor kasi trabaho ng pastor yan eh. Ay gawain ng leader ko yan. Tandaan nyo ho, hindi ganun ho ang ministry natin. Tayo lahat eh, ginawag ng Diyos para magpalakas, lalo kung nandun ka sa posisyon na malakas ka. Ano silbi ho ng pray tayo ng pray? Ano silbi ho ng basa tayo ng basa ng Biblia? Ano silbi ng punta tayo ng punta ng simbahan, pero hindi natin ina-apply? Nonsense. Pareho lang tayo ng mga taong hindi nagsisimba. Pero kung tayo yung nagsisimba lagi, nag-pray, nag-aaral ng Biblia, pero nagkakaroon tayo ng burden, mayroon tayong puso sa iba, then yun ang tunay na maturity. Okay po, maturity. Sabi dito, tayo daw na may mga obligasyon ay kailangan magpalakas sa mga nanghihina. Pangalawa, let each of us please his neighbor for his good to build him up. So tayo ho, mga matitikas o mga malalakas na Kristiyano, hindi lang natin yung kailangan silang tulungan, kailangan pa natin i-build up yung kanilang pananampalataya. So vice versa, darating ang tayo, hindi ka lang ang laging tutulong. May mga moments sa buhay natin, tayo naman ang tutulungan, especially nung tinulungan natin. Naalala nyo, may mga tao na ginamit ka ng Panginoon para ma-reach out sila, at yung mga tao na yun, pinalakas mo, pinatatag mo, pero nabaliktad ang sitwasyon. May mga time na sila naman yung malalakas at ikaw yung nanghihina, pero gagamitin sila ng Diyos para ipaalala sa'yo, yung mga tao na yan, dati mong pinapalakas. Ba't ngayon ang hina-hina mo? Tulad ng sinend ko nung isang araw sa Facebook, ang galing-galing natin magsabi ng, kaya mo yan! Pero pag dumating sa time na tayo na yun nandun sa pagsubok, bakit hindi natin masabihan ng sarili natin, kaya ko din? Walang ganun. Bakit po? Bakit kaya ho? Nakakalimutan natin i-encourage minsan ang sarili natin. Mga kapatid, pag nag-encourage ka sa ibang tao, siguraduhin mong kaya mo i-encourage ang sarili mo. Malaking tulong po yun sa atin. Okay, sabi dito, yan po ang example ni Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay nandito sa sanlibutan, tinulungan niya yung mga tao hong, sino hong mga taong tinulungan ng Panginoon? Mga taong mahihina, mga taong inaapi, mga taong inalipin at pinagsamantalahan. Yan ho ang punteriya ni Jesus, kaya siya bumaba sa sanlibutan para yung mga taong mahihina, walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili, tumayo si Jesus Christ sa kanilang unahan at nagsabi, ipagtatanggol ko kayo. And to the point, ang buhay niya nakitil, yung buhay ni Jesus Christ ang napako sa krus. Bakit po? Dahil pinagtanggol niya yung mga taong walang kakayanan sa buhay. May mga tayong gagamitin tayo ng Panginoon para ipagtanggol yung mga tao ho na hindi nag-aral. Doon sa mga tao ho na professional, nag-aral kayo na mabuti, huwag ho tayong iwas ng iwas minsan, gagamitin tayo ng Panginoon para yung kapatid natin na walang boses, ikaw ang maging boses. Kung ikaw ang may pera, dahil niraise ka ng Panginoon sa biyaya ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos financially, at dahil sa financial na nagkaroon ka ng boses, then may mga time, gagamitin ka ni Lord para yung boses mo na yan, yung mga taong hindi makapagsalita, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Okay? Para daw ho, ang mga Kristiyano ho, makakatulad ho sa example ng Panginoon, tumulong ho tayo sa iba. Yan ang first point natin. Pangalawa, how should Christian live in accordance with Jesus' example? Number 2, by living in harmony with one another. Okay. So, anong sabi ho dyan? Romans chapter 15 verse 5 to 6, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas na loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa pinakamagandang example ng Panginoon nung nandito sa sanlibutan, yung mga magkakaiba, ginagawa niyang isa. Take note,
Kay Jesus ka lang makikita na sa grupo niya, kahit mga Romano, mga Grego, na pag-iisa niya. Kahit mga Hudyo, mga Hintil, na pag-iisa ni Jesus Christ. At isa yung magandang modelo sa ating mga Kristiyano, dahil pinapakita no na wala tayong pinipili, wala tayong pinapanigan, dahil ang Christian, kailangan welcome sa atin lahat. Mamaya, idudulo natin yan. Sabi dito that together, you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Tagalog, magkaisa kayo ayon sa Panginoon. Mahirap papanatili ang pagkakaisa, lalo't magkakaiba. O, ang simbahan natin, tayo ngayon sa oras na ito, nasa 50. Paano ko ipupush? Paano ko sasabihin sa simbahan ito, magkaisa tayo, pero itong challenge ko na ito, alam ko sa sarili ko, hindi basta-basta challenge yun, kasi bakit po? Personal, magkakaiba tayo. Doon na nga lang mo sa atin hong Christmas party, di ba? So, ang good thing na lang mo sa simbahan natin, tinatanong natin dito sa simbahan natin, ano ang gusto ng bawat isa? Kung sino yung majority, yun ang nananalo. Pero sa majority, sino ho dito yung botohan? Majority ho ba nagboto ng, halimbawa, 100% nagboto ho ba ng 100%? Lagi may matitirang 3, 2, dahil hindi ho mapag-iisa, magkakaiba. Pero kay Jesus Christ, yung hindi mapag-isa, nagulat ang mga tao ho sa Biblia, yung mga hindi mapag-isa, nung panahon ni Jesus Christ, napag-isa niya. So yun ang isang example na gusto ko hong ibahagi sa inyo sa oras na ito. Marahil ho, magkakaiba tayo ng pananaw, maaaring magkakaiba tayo ng plano, magkakaiba tayo ho ng mga adikain sa buhay, pero pagdating kay Jesus Christ, doon tayo nagiging isa. Doon tayo ho nagiging isa. At ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, dahil sa buhay ng Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng unity. Tandaan nyo itong simbahan natin, magtutuloy-tuloy ito, saan man to dali ng Panginoon, magtutuloy-tuloy ito, hindi dahil po sa pagkakaiba natin, kundi dahil sa pagkakaisa natin. Amen o, magkakaiba ho tayo, balikan ko lang ha, hindi ko pinipilit yung gusto nyo, gusto ko, hindi ko pinipilit yun. Pero pagdating kay Jesus Christ, magugulat ka, hindi tayo nagtatalo-talo. Bakit po? Si Jesus yan eh. So, dahil kay Jesus Christ, sabi sa Roma, dahil sa kay Jesus Christ, kayo namumuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo, upang sa gayon magkaisa kayo magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang main purpose ng Christianity. Ang magbigay kaluguran sa Diyos. Ang magbigay ng papuri sa Diyos. Marami pa tayong matututunan sa simbahang ito, marami pa tayong mapag-aaralan, pero sa pag-aaral natin ng paulit-ulit, tandaan nyo ang simbahan natin at ang preaching ng pastor, paulit-ulit po yan. Pag inaral nyo, paulit-ulit yan at hindi yan nagbabago. Dahil ang tinuturo sa simbahan ay yung tamang pamumuhay at yung tamang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil ang simbahan na hindi na nagtuturo ng pamumuhay at tamang relasyon sa Panginoon, yung simbahan na yan ay nasa panganib. Sa simbahan ito, maumay man kayo, si Jesus at si Jesus sa pag-uusapan natin. Bakit po? Si Jesus ang dakilang pag-asa ng simbahan natin dahil, babalikan ko lang, tayo ho ay bypasser lamang sa sanlibutan ito, hindi tayo taga dito. Taga-langit tayo. Amen o. Tayo daw po ay citizen ng langit. Okay, number 3, dito tayo magtatapos. How should Christian live in accordance with Jesus' example? Number 3, by accepting each other. Ito na ho, dito tayo ho matatapos. So sabi ho sa Roma, chapter 15, verse 7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Ito na minsan ang pinakamahirap sa part natin mga Christian, dahil sa totoo lang ho, may mga time, di ba ho, sa atin dito sa simbahan, alam ko ho at alam ng mga nandito kung sino pinakauna sa simbahan ito. At yung mga nauna, ay hindi ho consistent yan, magtutuloy-tuloy. May mga time, mahuhuli yan sila, kasi hindi naman pwedeng sabihin na hindi totoo ang Biblia. Maraming nauuna, na darating ang time, mahuhuli. Pero paano yung mga nahuli na gustong bumalik? Minsan, yung mga nandun na sa simbahan, hirap na hirap silang tanggapin yung mga tao na babalik kay Lord. Bakit po? Pakiwarin nila, hindi na sila deserving. Balikan ko lang, paano tayo tinanggap ni Jesus? Di ba nung tinanggap tayo ng Panginoon bilang tao na nanalig sa Kanya, may tanong ba si Lord? May sinabi ba si Lord na requirements para ho tayo tanggapin niya? Di ba? Nung tinanggap tayo ni Lord, di ba wala naman napakarami yung requirements na tinanggap si Lord? Maliban sa isa, manalig tayo sa Kanya. So ang mga tao ho na palapit sa simbahan, gusto lumapit kay Lord, kung paano yung puso ni Jesus Christ nung pagtanggap sa atin. Sabi ng Biblia,
Tinanggap tayo ng Panginoong Hesus na malugod. Ano ibig sabihin nun? Masaya. Bukas palad. Bakit hindi natin tanggapin yung mga taong gusto bumalik sa Panginoon? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag tayo maging katipisuran, bagkus maging kalakasan. So dito tayo magtapos in conclusion. Sinabi ni Apostol Pablo, dapat tularan ng mga Kristiyano ang halimbawang pinakita ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng tatlong bagay: pagtulong sa iba, pagkakaisa, at pagtanggap sa isa't isa. Okay, sabi ho yan ni Apostol Pablo, dapat tularan ng mga Kristiyano ang halimbawang pinakita ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Yun ang number 1 na ginawa ng Panginoong Hesus. Tinulungan niya yung iba. Tinulungan niya yung iba, pinakita niya yung pagkakaisa, at ang pinaka-the best na pinakita ng Panginoon, yung pagtanggap sa isa't isa. In-embrace ng Panginoon, yes, may problema ka, may something ka sa buhay mo na na pwedeng hindi ko tanggap, pero hindi. Sa Panginoon, tinanggap niya tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Then tayo ho sa isa't isa, tanggapin natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa, pagtagumpayan natin ang isa't isa. Kaya po ba? Kaya. Huwag natin hong sabihin na, ayaw ko na sa'yo. Hindi ho. Hanggat inilalagay sa'yo ng Panginoon sa tabi mo yan, no choice ka kundi mahalin yan. Diba? Parang, pastor, kahit nagpigas ng ulo, wala. Pamilya tayo dito eh. Wala naman siguro dito mga magulang na may anak na matigas ang ulo at sinabi na, ayaw ko na sa'yo. Hindi ho. Di ba ho ang pagmamahal ng mga magulang, kahit matitigas ang ulo ng mga anak, magulang sila, mahal pa rin nila. Pero ho, tandaan nyo, may consequence wala sa magulang, may consequence doon sa bata. Ito ang tamang pamumuhay na dapat makita sa mga Kristiyano, yung pagtulong, pagkakaisa, at pagtanggap. Sa ating application po, tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus kung paano siya namuhay sa mundong ito. Ito ang pinakamabisang paraan upang tayo makapamuhay ng tama, may kabuluhan at kabanalan sa harapan ng mga tao, lalo na sa harapan ng ating dakilang Diyos. Walang iba ho tayo magiging example sa simbahang ito, kundi si Jesus. Pag dumating sa point na talagang parang totally nawala tayo sa wisyo at parang dahil na may mental block tayo dahil sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin, balikan natin, wala nang lalaki pa sa pagsubok ni Jesus. Amen po, yan po ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Living in accordance with Jesus Christ. Example.